Hi guys! Good morning sa inyong lahat yan. Matagal ako hindi ako nakapag-post sa ating YouTube channel. So ngayon, mayroon lang akong ibibigay na tip kung paano mapadali ang ating pagluluto sa ating kusina. Lalo na sa munggo na matagal talaga siya lalagain. So ngayon ay bibigyan ko kayong tip. Kung mayroon kayong munggo na marami, mga katulad nito, 1 kilo nagpabili ako ng 1 kilo sa tansa na dahil yung aking kumari ay nagtatrabaho sa tansa. So ngayon nagpadala ako sa kanya, nakisuyo ako na bilhan niya ako ng 1 kilong munggo. So ngayon ay kagabi binabad ko muna siya sa tubig. So hanggang nagdamag, napuno ang kaldero din. Kinaumagahan ay nilaga ko na siya. So ito na guys. Puno na ito guys. Puno talaga to. Ito nga pala siya. Ganito. So ganito siya. Isang ganito, isang lutuan. Para hindi na tayo mahirapan. Ayan. Hindi na tayo mahirapan laga-laga pa tayo ng ilang oras dyan. Bukod dito, makatipid din tayo sa ating gas. Dahil napakatagal nito lagain, di ba? Alam nyo naman pag munggos talaga, munggo, kailangan nyo talaga maglaan kayo ng oras. Yung hindi tayo mabitin sa tawag nito, oras na paglalaga nito. Bukod pa doon sa nakasave tayo ng oras, pati yung sa gas, nakatipid din tayo sa gas. Bakit? Doon ka, dahil tapusin mo yung pagkain mo doon, dali. Pagkain niya, ma? Gulay to, pag nagluluto ako ng gulay, ganito, direct na siya, igigisa na lang siya. So, bukod sa nakatipid tayo ng gas, ay mapadali din natin ang pagluto ng ganito. So, bitin nga itong lagayan ko dahil maliit. Wala na akong choice dahil yung mga iba kong lagayan puno na. So, ganito siya guys. Bitin ito dahil ang liit lang. So, ang kailangan mo na lang ditong gawin pag tuwing magluluto ka, isang ganito, isang lutuan. So, ang ilahok mo lang dyan, munggo or pichay, tapos mayroon kang pritong isda. So, ganyan. So, pinakita ko nga lang pala ito dahil ako din, isa rin ako sa nag-iisip na kung paano ako makatipid ng gas. Dahil sa mahal ng gas ngayon, ang isang tangke ng gas ay mahigit 1,000 na. Argas yun guys. So, ang ginawa ko, dahil patay oras din kasi ito guys eh. So, ang ginawa ko ay, nag-isip talaga ako paano ako makasave ng gas. Dahil lagi kami dito nagluluto ng ganito guys. Tapos marami din kami, nandito yung kapatid ko, nandito yung anak ko. Kaya kailangan ko ng ganitong diskarte. So sa may mga ref lang din ito pwede, sa mga walang ref hindi pwede ito guys. Dahil alam nyo naman, madali ito masira. So kailangan lang din ito, ang ating ref ay naka-frozen talaga. As in freezer talaga siya ilagay. Hindi siya pwede ilagay sa baba lang ha. Doon talaga siya sa pinaka-freezer. Nabitin ako dito sa maliit kasi yung lagayan. Yan, ganyan. So nung mga unang videos ko rin ay meron din ako diong ginawang tip para sa bawang. Yan. O diba? Marami na ito guys. Ang dami niya ng 1 kilo dahil napuno itong kaldero. Dito ko lang siya sinalang sa pressure cooker. So, saglit lang talaga siya. Minuto lang talaga siya nung nilaga ko. Dahil malambot na siya, binabad ko siya ng buong isang gabi. So, ngayon, kung dumaan man ito sa newsfeed mo, huwag kalimutan i-follow i-subscribe ang ating YouTube channel para tapos ipaki-comment na rin kung saan nakarating, saang lugar ka para malaman ko kung saan nakarating itong video na ito.
Tapos, huwag mong kalimutan i-like at huwag kalimutan pindutin ang bell button para maging updated ka sa aking mga video. Para malaman din ng iba guys kung paano sila makatipid ng gas. Kung sa probinsya lang, hindi naman talaga kailangan maganito dahil libre lang yung kahoy. Sa mga ganito sa katulad sa atin, nasa syudad tayo, so kailangan natin ng diskarte. Sabayan natin ng diskarte guys para hindi tayo tawag nito, para makatulong din tayo sa pagtipid. Kasi lahat dito ay ginawa ko na talaga ang pagtitipid. So ito, nakagaw ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na siya ng ganito. Maganda nga sana kung ganito, pero sa ganito, sobrang dami niya. So, ito naman, sobrang liit niya. So, dito sa isa, ay tamang-tama lang ito talaga guys. Ito oh. Yung ganito sana kalaki, tamang-tama diba oh. Maliit lang talaga siya. Oh, maliit. So, ganito, tamang-tama lang talaga siya. Pang isahang kainan lang to. Yung nandito lang talaga. Pero pag yung mga trabahante ko kasi guys ay nagbabaon sila. So kailangan ko ng marami yung lulutuin ko para kasama na yung baon nila. Dahil kung panay bili, mahal. Dahil alam nyo naman, ang isang order ngayon sa karinderya ay dito sa amin ay nasa 50 or 60 na guys. So, kulang ang aking lagayan. Marami pa akong sira guys. So, idaan ko lang to sa strainer para malaglag yung kanyang sabaw. So, ayan lang guys. Kung gusto nyong makatipid, paki-share ng ating video guys para marami tayong makatipid. Marami tayong makagawa ng diskarte. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para maging updated ka sa ating mga videos. So, gusto ko lang i-shout out ang ating mga subscriber. Shout out sa inyong lahat dyan guys. Lalo na doon sa mga nagsuporta sa aking videos, sa mga nag-comment. Shout out sa inyong lahat dyan. Mag-iwan lang kayo ng bakas basta pag nakita ko yan, magre-reply talaga ako. At huwag mo na rin kalimutan yumakap para lahat tayo ay aangat. So, nabitin talaga ako sa aking lagayan guys. Dito nga ay nilagay ko na oh. Diba? Nilagay ko na siya dito. Huwag kalimutan, ulitin ko lang, huwag kalimutan yumakap para makita ko ang mga bakas doon. Para na rin mapasyalan kita sa bahay mo. Hindi ko alam kung ilagay ko ba dito, ano ba. Ilagay ko na lang dito. O, diba? So, ilang bisis ko yan lulutuin. Maraming bisis ko yung lutuin guys. So, ang dami nang nakulikta ko. Oh. Yan. Ang dami niya. Ayan guys oh. Sa 1 kilo, ganito yung nagawa niya. Yan. O, ilang bisis mo yan lulutuin. Kaysa bibili ka dyan sa tindahan na wala, hindi pa masarap. Siyempre, hanapin mo talaga yung luto mo kasi alam mo yung sa sarili mo kung ano yung lasa ng luto mo. Ayan. Oh. So, kung gusto mong makatipid, gawin mo na katulad dito sa ginawa ko. Ang munggo, magluto ng maraming munggo at i-stack. So, ayan lang guys, oh. Diba? Sa paraan nito, malaking tulong rin nito dahil bukod sa nakasave tayo ng oras sa paglalaga, pati yung gas ay malaking save talaga.